analyst na nagsasabi kaya raw tayo narito ang kilos daw natin stabilisasyon. Ngayon lumipat tayo dito sa may Liwasang Bonifacio. Ayan, at marami tayong nakikita na rito, no? Unti-unting dumaragsa na yung ating maraming mga kababayan dito. Ayan yung stage sa may bandang una, no? Laki ang stage, diba? May dalawang monitor sa kabilang monitor. May dalawa. Ayan, medyo mainit pa, kaya yung mga taong dito sa kabilang side na to. Yan, iikutin lang natin mga kababayan, ha, para makapagbigay tayo ng update. Ikutin lang natin to. Yan, oh. Daming tao, oh. Ito yung stage nila. Ayan, dito may sa may bandang mula, medyo nagkakagulo rito eh. Ayan mga kababayan, andito tayo. Malinis to, umalis nga lang sa ano. Walang signal. Dito ang signal, yan mo i-refresh mo. Kasi minsan, baka pumunta yung jammer, may jammer. Nagkakuman ang hugis ng puso ko. Dito naman marinig. Ano to? Alam niyo ba? Ang choice nila, susunod nila sumunod sa kagustuhan ng institusyon nila. Hey, that is also
of democracy, di ba? Kasi may freedom din naman silang mamili sa gusto nila. Hindi naman yan sila tinasakal, di ba? Hindi naman yan sila kinungkulong para huwag makaboto. Hindi naman ginagawa ng mga yan. O, di ba? Kaya magagawa natin kung kada sila naniniwala talaga sa samahan nila at hindi nila pinabali yan ng basta-basta. Kumausap ka kasi ng isa sa kanila para malaman mo o sasabihin mo naman panatiko, no, being obedient to their leader is not fanaticism. Obedient lang talaga sila because in their own thinking, kapag sinusunod nila yung kagustuhan ng consensus ng marami, isinusunod nila yung kalooban ng Diyos. Sasabihin mo na naman, kalooban ng Diyos yung pagkakaboto kay BBM. Might be! Yes, might be! Alam mo kung bakit? Para paramdam ulit sa atin ang isa pang Marcos na uupo at sa susunod hindi na tayo uulit. Tama? Pero kung biblikal lang pag-uusapan natin, so ibig mo sabihin, di ba sinabi ni Cristo bago siya mamatay, honor your father and your mother. So ibig mo sabihin, baka pag gusto ko sundin yung kagustuhan ng nanay at tatay ko, ibig sabihin wala ng demokrasya doon kasi sinusunod ko lang yung gusto ng nanay at tatay ko. No, you're limiting yourself. Ibig sabihin wala na akong freedom. Yun nga yung freedom ko eh. Gusto ko yun eh, yun yung freedom ko eh. Sinusunod ko yung kagustuhan ng magulang ko. It's the same thing, walang pinag-iba. Pag sino nga bang nagtatanggal ng demokrasya? Di ikaw. Kasi pinupulaan mo yung kagustuhan nila na gusto din yung mga ginagawa nila. Pinututulan mo in a way kasi sinasabi mo ayaw mo nga, di ba? Yan ang sinatawag na against ka sa demokrasya. Ayaw mo yung choice nila. Secondly, the SNDP is saying that our Filipinos come together in order to follow our people, in order to fight for the faceless, more Filipinos. So tayo ko ang huli at ang bakit na design is so that our people in our faces kung sa pagkakulit in facing pandemic. Kaya hindi mo talaga sa sila. Pagkat sa nalang ko yun, sana ko mag-isip ka talaga ng isip. Ano ba na kahit gano'n ang powerful si Marcoleta? Alam mo matinilas ka niya. Kapatid. So hindi na tinitignan si Marcoleta as a powerful person na nasa Senado at nakakamali ka iyo. At tinitignan nila is yung injustices na ginagawa sa kapatid nila. Sigurado. Alam ko tatlo, iglesia, ako, Buddhist, looking mo ha, I need to blend in with them. Kasi I have to let them grow in their own way. Hindi ko itinors sa kanila yung pagiging Buddhist ko. O, diba, hinayaan ko sila, alam mo ba, paminsan-minsan nagkakasala nga ako sa kanila. Kasi pag nagagalit ako sa kanila, kasi minsan, diba, may kailangan kaming gawin, kasi may pagkakakitaan kami. Pero masunurin sila. Pupunta sila, sasamba sila. Sabi ko nga sa kanila, baka naman lumampas na kayo sa langit yan dahil sa sobrang kakasamba nyo. Kasi ilang beses sa isang linggo, talagang, at hindi sila basta-basta papasok ng simbahan, kailangan nakapolo at nakaslacks. Hindi nila binabastos ang tahanan ng Panginoon na itinayo ng grupo nila. Kaya ang bawat isa sa kanila, kay mababa, kay mataas, ang tingin nila kapatid. At sa ngayon, yung nangyayari kay Marcoleta, ang tingin nila dyan, yung isang kapatid nila inaapi at nagkakaroon ng injustice para sa kanila. Naintindihan nyo? So ibig sabihin, kung tayo bilang isang kapwa-tao nila, ayaw din nila mangyayari sa atin yung injustices na nangyayari ngayon sa kapatid nila. Kaya nga di ba ayaw nila yung nagkakaroon ng selective na ginagawa ng pagkakaso. Dahil nga si Marcoleta lang ang kinakasuhan dahil kalaban na ng administrasyon. Naintindihan mo na. Kaya nga siguro naman malinaw na sa'yo na kung ikaw ang tingin mo kay Marcoleta ay powerful na politician, sila hindi kapatid na inaapi ang nila. Naliman mo kasi kapatid. Napakapatid na rin ako. Sabi ako anak yung nasensya na. Hindi ka anak, naliman mo kasi. Paano maintindihan na mga kalimutan kultura nila doon. Pero hindi kultura, culture. Ito nilang nananampalataya mo nilang gawin. Ito nilang buhay. Naliman mo. O sabi mo, kayo maglalaan ng basa-basa. Unawain niya sila. Kasi, kaliman ko yan. Tapos, di ko lang kayo nagpunit. Wala, kahit tayong alam. Wala ka ba kayo alam sa kanila? Kasi hindi naman nila kayo bro. Third item, the St. Lawrence Motion or your group was demonized the EDSA revolution last 2022 so that Marcos Jr. could win. So it is quite clear that you're using the same symbol now in order to fight against the people that you guys have put into power. Again, I believe that it's the right of every Filipino to be able to govern them as well. I just feel that they're not finding this to So I guess, that's it. Ito na naman tayo eh. Oo na, nagkakamali nga sila. O sabihin, nagkamali sila ba? Di ko hindi ka nagkakamali? Ako nagkakamali. Sino kayo hindi nagkakamali? Perfecto ba tayo? Pero ang pinaka-importante sa lahat, kahit sabi pa nga ito, sa bawat pagkakamali, matuto kang bumangon. At pagka bumangon ka, siguraduhin mo, hindi ka na uulit, di ba, sa pagkakamali mo. Kaya nga, nangyayari na yun. Sige na nga, sabihin na natin nagkamali sila. Kasi nga, nailoklok na nga yung
sa makapangyarihang Diyos upang bumuo ng isang makatarungan at makataong lipunan at magtatag ng isang pamahalaan na kakatawan sa aming mga mithiin at mga lugatiin. Magtataguyod ng kabutihan sa bawat isa, mga malaga at magpapaunlad ng aming kamanahan at titiyak para sa aming sarili at hanggang susunod na mga biyaya ng kalayaan at demokrasya sa ilalim ng pananahigang batas na nagpamamahala ng kuskus ng katotohanan, katarungan, kalayaan, pag-ibig, pagkakapantay-pantay at kapayapaan. Ay naglalagay ang nasaya ng konstitusyon. Actually, I didn't see any minutes. First and foremost, I must say that I'm so honored with this session. I'm proud of you. Really so special. So you just Yan mga kababayan. So, at kita natin kung ano dami yung tao na rito ngayon. Wala na, siksikan na talaga. Mas dami ng tao talaga mga kababayan. Para naman yung pag-iligilin sila ng konti, no? Alam mo, mas madalawa kami kasi. Ngayon, hindi lang naman yung sinasabi mo, individual freedom, di ba? Remember, ang democracy po, ang pinaka-point of view niya is the freedom of choice. Hindi yan, individual yan, kasi may freedom of choice sila. Eh kasi pinafocus mo yung sarili mo doon sa pinipili ng mga